Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maging handa. Madalas kapag nabalitaan natin na may paparating na bisita sa ating tahanan, nag-uumpisa tayong maging aligaga. Agaran tayong naglilinis at nagsasaayos ng gamit, mula kusina hanggang sala, mula kwarto hanggang pasilyo, kubeta hanggang azotea. Ang paghahanda sa makakain ay inaasikaso na rin, sapagkat di mairaraos ang kabuuan ng pagbisita kung walang pagsasaluhan sa mesa. Sa kabilang dako naman, kung may paparating na unos, naghahanda tayo. Lubos ang ating paniniguro na may maaasahan tayo kung kinakailangan. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, naisip mo ba na paghahandaan naman ang pangangailangan ng iyong kaluluwa? Sumagi ba sa iyong isip na ihanda ang iyong puso sa muling pagbabalik ni Kristo? Hindi natin maitatanggi na sa buhay ngayon, mabilis na ang daloy ng mga bagay-bagay. Kailangan nating sumabay sa agos nito dahil kung hindi, malulunod tayo at mapag-iiwanan. Madalas ang kabuuan ng isang linggo natin ay kailangang magtrabaho. Ngunit kapatid, ang Panginoon ay nagpahinga rin. Itinakda niya ang linggo upang bigyang lakas at buhay at ihanda ang ating puso sa pamamagitan ng pagsisimba at paglalaan ng oras sa Kanya. Sa mabuting balita na ating napakinggan, nabanggit muli ang pangyayari sa panahon ni Noe, na humaling ang isip ng mga tao noon sa tawag ng mundo at hindi na paghandaan ang panawagan ng Panginoon ukol sa paparating na malaking baha. Ikinibit balikat lamang nila ito na nagbunga ng kanilang pagkasawi. Ang pagdating ni Kristo sa huling araw ay kinakailangang paghandaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagtalikod sa kasamaan, at mga bagay na nakapagdudulot ng kasalanan. Higit sa lahat, kailangan ang paglalaan ng oras, lakas at talento sa panawagan ng kanyang pagbabalik. Kumalma, ipahinga ang puso at ilapit ito sa puso ng Diyos upang mayakap natin siya lagi. Maging instrumento nawa ang ating sarili ng pag-aanyaya sa kahandaan sa muling pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahaginan, pagkalinga at pagmamalasakit sa isa't isa.